Narinig ni Joel ang pagyapak ng tsinelas ni Jordan sa basang sahig ng banyo. Paglingon niya, halos nasa tabi na niya ang binata. Kahit madilim, namukhaan niya si Jordan, ang bumisitang anak ng kanilang komandante. Hindi pa man niya nakikilala ng personal ito, ngunit alam niyang maayos makisama ito sa mga sundalo. Gwapo si Jordan, batang-bata, maputi, chinito, makisig at matangkad. Walang t-shirt o sando. At napansin ni Joel na balbo ng dibdib nito na lumalatay pababa, papasok sa suot nitong maluwang na shorts na pantalon. Lumapit pa si Jordan at nang makatabi na niya ang malaking sundalo, nagulat siya na may nakaluhod pala sa harap nito. Napako si Jordan sa pagkapanood. Nakapikitang nakaluhod na sundalo, inakbayan ni Joel si Jordan habang magkatabi nilang pinapanood ang pagluhod ni Del kay Joel. Napadilat si Del at medyo nagulat siya nang makita niya si Jordan. Ngunit tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa dahil sa hinawakan ni Del ang kanyang ulo. Nang matapos sila, inabutan ni Joel si Del ng tabo ng tubig para makapaghilamos. Tinanggal ni Del ang basang t-shirt ng nakabanlaw na ito habang nakaluhod pa rin si Del. Hingal na hingal ang dalawang sundalo. Matagal-tagal bago humupa ang init ng katawan nila. Matagal silang dalawa na magkadikit at magkayakap. Tahimik sa loob ng madilim na banyo. Agos lang ng tubig ang naririnig habang sabay na nagbanlaw ang dalawang sundalo. Nakatayo lang si Jordan sa tabi. Pinapanood sila. Sinuot ulit ni Del ang basang t-shirt at short niya. Nauna siyang humakbang papunta sa pintuan ng paliguan. Kinuha ang tsinelas na iniwan niya doon at nauna nang bumalik sa barracks nila. Ikaw si Jordan, di ba? Ang tanong ni Joel. Opo, Jordan po. Ang mahinahong sagot naman ni Jordan, na tila kinakabahan dahil sa pagkakakilala sa kanya. Ngumisi lang si Joel. Shh, huwag kang mag-alala. Atin-atin lang ito. Sa totoo lang, ngayon lang din namin to ginawa. Ako nga pala si Joel, Private Joel Birac. At yung kasama ko ay si Del. At nagpaalam na si Joel. Nagbanlaw din si Joel. Hinugasan niya ang kamay niya at ang kanyang buong katawan. Sinuot ang shorts na kanina'y tinanggal niya. Wala siyang suot na pangitaas. Tahimik sa loob ng madilim na banyo. Malalim ang iniisip ni Jordan habang naglalakad siya pabalik sa kwarto niya. Isang Sabado, mga 4:00 na ng hapon, nakaupo si Jordan sa harap ng gusali ng kanyang quarters. Nakabukod ang mga kwarto ng bisitang civilians sa mga barracks ng sundalo at officers' quarters. Pinapanood niya ang drills ng mga sundalo. Buong hapon sila nagsasanay. Mahigpit si Kapitan Reyes. Matikas, malakas ang dating. Ngunit masungit ang anyo nito. At malupit kung makapagutos. Lalo na pag may kahinaang pinapakita ang kanyang tropa. May 8 sundalo ang kasama sa special unit ni Captain Reyes. Piling-pili lang ang mga kawal na kasama dito. Ilang beses na sinubukan ni Jordan na maghilahok dito. Gusto niyang
ma-challenge sa hirap ng training nitong kapitan. At sa tingin niya ay kakayanin niya ito. Ngunit siya ay palaging nabibigo. Sa katunayan, sinagawan lang siya kanina ni Kapitan Reyes, ngunit nakiusap siyang makilahok. Request denied. Wala akong pakialam kung sino ka at kung kaninong anak ka. Ang mainit na sagot sa kanya ng mahigpit na kapitan. Buong maghapong nasa ilalim ng nakakasunog na araw ang mga kawal. Sa wakas, natapos na rin sila. Pawis na pawis ang mga sundalo nang na-dismiss na sila at naglalakad pabalik sa kani-kanyang mga barracks. May sundalong hamakbang palapit sa kanilang kinaroroonan. Si Private Joel Berac, malaking tao, maitim ang balat, na lalong umitim sa pagkababad sa araw. "O Jordan, musta na?" ang bati ni Joel. Medyo kinakabahan si Jordan. 2 linggo na ang nakaraan mula nang nakisalo si Jordan sa ilalim ng laro ni na Joel at Del sa paliguan sa likod ng barracks. Kapag nagkakasalubong sila sa kampo, mahinang tangulang ang tanging bati nila sa isa't isa, na tila gustong ibaon na sa limot ang lihim nila. "Okay lang, Joel. Ito, gusto ko sana sumama dyan sa inyo. Mukhang mainit ang dugo ni Captain Reyes sa akin eh." Ang sagot naman ni Joel. "Huwag mo na munang pansinin yun. Hayaan mo. Pakikiusap kita minsan sa kanya." Ang pahayag ni Joel. "May ginagawa ka ngayon?" tanong nito. "Wala naman," sagot niya. "Halika, sama ka. Ligo tayo dun sa ilog. Ang init eh. Sunog na ako." Agad-agad gumayak si Jordan. Nagpalit ng board shorts na pang swimming. Sumuot ng manipis na sandong puti at sukbit ng tuwalya sa balikat. At tumungo sa may bakod sa likod ng barracks, sa may gubat ng daan, para tagpuin si Joel. "Jordan, yes bro," ang sabi niya na tumawa. Parang natutuwa si Joel na makasama si Jordan sa lakad papuntang ilog. "Jordan, si Mon nga pala. Si Private Mon Datu." Pinakilala ni Joel ang kasama niya. May tindim ang balat ni Mon, parang si Joel. Ngunit magkasing tangkat lang si Mon at si Jordan. Hindi tulad ni Joel na malaking bulas at malapad ang katawan. Si Mon ay balingkinitan at matikas tulad ni Jordan. Ngunit putok na putok ang muscle sa braso at may tigas ang dibdib ng tiyan. Yung payat na nabatak na lang sa hirap ng military training nila. Maitim nga siya, ngunit parang lalong nasunog pa. Kasama rin si Mondatu sa special unit ni Captain Reyes. Nakikita na rin siya ni Jordan na kasama ito. Makisig at matagal ang kakayahang tumiis sa hirap ng pinapagawa ng kapitan. Palangisi si Mon, ngunit wala masyadong imik. Isang tanong, isang sagot. At ngisi lang. Ang kuplang sa palangising mukha niya ang mapungay na mata at medyo makapal na labi. Hindi pa nakarating si Jordan sa sinasabing ilog. Ngunit narinig na niyang nabanggit ito ng ilang sundalo. Magaan ang mga yapak ni Jordan na tila natutuwang makaligo sa ilog. Kahit na medyo gubata ng daan, tuloy-tuloy ang lakad nila. Nangunguna si Joel. Alam na alam niya ang daang paliblib. May kalayuan. Narating nila ang Pok pagkatapos ng 30 minutes na paglalakad. Hindi malapad ang ilog at mukhang hindi malalim. Malinaw na malinaw ang tubig. Nakakalibang ang tunog ng mahinang agos ng tubig. Naunang nagtanggal ng suot si Joel. Tinanggal ang pantalon at t-shirt na suot.
at nilatag ang mga ito sa ibabaw ng malaking bato sa tabing ilog. Asul na hapit na brief lang ang kanyang suot nang lumusong siya sa tubig. Lagpas bewang lang ni Joel ang kalagitnaan. "Lusong na mga kapatid!" Ang masiglang pag-anyaya ni Joel sa dalawang lalaking nagmamasid lang sa tabing ilog. Ginaya ni Mon si Joel. Nagtanggal din ito. Maitim na brief ang suot niya na medyo luma na dahil medyo lawlaw na ito. At mabilis na lumublob sa ilog dahil nakapampaligong short si Jordan na nakasanayan niyang gamitin pag lumalangoy sila sa swimming pool sa Maynila. Sando lang ang hinubad niya bago lumublob sa tubig. Ang sarap ng tubig, ang lamig ah. May dalang sabon si Joel. Umahon muna siya sandali at kinuha ito. At patuloy na nagsabon. Hiniram niya muna ang sabon ni Joel at nagsabon din siya. Punong-puno ng sabon ang buhok katawan nila. Tahimik na pinapanood ni Jordan ang harutan ng dalawang sundalo habang nagsasalitan ng sabon at pagbanlaw na paglublob sa malamig na tubig. "Hoy, ano ba yan? Malaklara ka naman. May pa-shorts ka pa dyan. Ilog naman ito." Ang panunokso ni Joel kay Jordan. "At hindi ka ba magsasabon? Paligo ito, hindi tampisaw sa swimming pool," sabi nito. "O ito." At hinagis ni Joel ang bareta ng sabon kay Jordan. Magaling na atleta ng basketball si Jordan at maliksi. Kaya lumundag ito nang bahagya niyang maasalo niya ang hinagis na sabon. Nadulas at nabitiwan niya ng sandali ngunit nadaklot niya rin ito. Lumapit si Jordan sa mas mababaw na parte ng ilog sa kinaroroonan ng dalawang sundalo, kung saan hanggang tuhod lang ang tubig. Inumpisahan niyang magsabon sa dibdib, tiyan at braso niya. Patuloy ang pagsabon ng dalawang sundalo. Hindi ni Jordan masabon ang sarili niya ng maayos dahil sa short na suot niya. "O ano, Maria Clara? Ano ba yung suot-suot mo? Ganyan ka bang maligo?" Ang patuloy na panunokso ni Joel nang mapansin niya na ang hirap ni Jordan sa pagsabon sa sarili. Tumawa lang ng malakas si Mon. "At ikaw naman, tawa ka ng tawa dyan. Tingnan mo ang suot mo, oh. Lawlaw na yung brief mo. Nag-brief ka pa." At si Mon naman ang pinagtuunan ni Joel ng panunokso. Halos nahuhulog na ang basang brief ni Mon. "Tanggalin mo na kaya yan. Pinahihirapan mo lang sarili mo dyan." Ang dagdag na kantsaw ni Joel kay Mon. "Sige ba?" Ang maangas na pagganti ni Mon sa pangangantyaw sa kanya. Tinanggal nga niya ito at mabilis na hinagis ito sa mukha ni Joel. Sumalpak ang basang brief ni Mon sa mukha ni Joel na ikinagulat naman ito. Dinampot ni Joel ang brief na nakasalpak sa mukha niya at maharot na hinabol si Mon. Ang lakas ng tawa din ni Jordan. Pinagtatawanan niya si Mon dahil hindi nito kinaya ang lakas at laki ni Joel. Nang napagod na sila sa kanilang harutan, naghiwa-hiwalay sila at kani-kaninyang langoy sila sa ilog. Bumalik ang katahimikan sa pook. Agos lang ng tubig at ingay ng nagtatampisaw ang naririnig. Pasiid-siid si Jordan. Tinatamasa niya ang sarap ng malamig na tubig at ang unti-unting lumulubog na araw. Lumipas ang ilang sandali. Pag-ahon niya, napansin niya na nawawala si Joel at nawawala din si Mon. Akala niya iniwanan na siya. Ngunit nandoon pa ang mga kasuotan nila sa may batuhan.